Sa mga sandaling iyon, si Commander Long ay may hawak na espesyal na military communication device. Naguulat kay Paulo ng isang balita, ang military headquarters ay inaatake na rin ng mga halimaw. Sa kasalukuyan, sa buong Blue Star Planet, lahat ng bansa ay pare-pareho ang sitwasyon, masasabing lubos na paralisado. Nang marinig ang balitang ito, labis na nag-alala si Leah. Nanganganib kaya si Lolo? Hindi na natin siya makontak ngayon. Ang lolo mo ba ay si Commander Long? Tanong ni Paulo. Si General Liu Quan po. Sagot ni Leah. Nang marinig ito ni Commander Long, agad siyang sumaludo kay Leah at sinabing, City Lord, nais ko pong pamunuan ng hukbo para hanapin at iligtas sina General Liu Quan. Sa kasalukuyang sitwasyon sa labas, kung lalabas kayo, baka mahirapan din kayong makatakas. Bahagyang pinigilan sila ni Paulo at sinabing, ang lolo ni Leah, siguradong hahanapin ko, ngunit kung desidido na kayo, hindi ko rin kayo pipigilan. Ang huling sinabi ni Paulo ay para sa lahat ng pumunta sa lungsod Buwan Tala. Malaya kayong umalis o manatili. Hindi nais ni Paulo na kupkupin ang sinuman. Binili niya ang lungsod Buwan Tala dahil inaasahan na niya ito, plano niyang magtayo ng isang base para sa sangkatauhan sa Blue Star Planet. Ngunit hindi ito nangangahulugang kailangan niyang tanggapin ang lahat. Ang pananatili sa lungsod Buwan Tala ay ligtas. Ngunit lahat ay kailangang sumunod sa utos ng City Lord. At si Marco, simula ngayon, siya na ang Vice City Lord ng lungsod Buwan Tala, dagdag ni Paulo. Narinig ko na ang tungkol kay Diego. Ngayon, sasabihin ko sa inyong lahat. Sinusuportahan ko ang ginawa ni Marco. Nagbago na ang mundo. Hindi na ito tulad ng dati. Kung gusto ninyong mabuhay pero ayaw ninyong sumunod, at gusto nyo pa ng kalayaan, pwede na kayong umalis ngayon. Malinaw ang ibig sabihin ni Paulo, kung sino ang hindi sang-ayon at gustong umalis. Hindi niya pipigilan. Kung tutuusin, mas bagay talaga si Marco na humawak sa mga taong ito. Kaya direkta siyang ginawa ni Paulo na Vice City Lord. Para siya na ang magdesisyon kung sino ang mananatili at kung sino ang pwedeng manatili. Ang mga usapin sa lungsod Buwan Tala ay pansamantalang ipinagkatiwala sa kanya. Nagtalaga si Paulo ng 3 batalyon ng hukbo ng Buwan Tala para suportahan si Marco. Pagkatapos, oras na para iligtas ang lolo ni Leah. Ngunit hindi rin sigurado si Paulo kung gaano kagulo na ang sitwasyon sa labas. Bukod pa rito, may mensahe pa sa telepono ni Paulo mula kay Bianca. Ipinadala 1 oras na ang nakalipas, Paulo. Lumitaw na ang mga undead sa Maynila. Nag-message din si Rica, sa lugar namin. Lumitaw na ang mga death spirits. Malinaw na sinabi ni Rica na natagpuan na niya ang mga kumokontrol sa mga death spirits, isang necromancer. Isa sa mga level 110 boss sa laro. Pagkatapos pumatay ng maraming tao, ginawa ng necromancer na ito ang mga patay na maging death spirits at sinakop ang isang lugar. Masasabing napakadelikado na ng mundo sa labas. Lalo na ang mga undead. Ang pangunahing banta mula sa mga ito ay ang napakalakas nilang kakayahang manghawa. Kahit hindi sinabi ni Bianca kung paano lumitaw ang mga undead, nahulaan agad ni Paulo na siguradong kagagawan ito ng Corpse Worm King. Isang boss sa laro. Ang boss na ito ay level 70 lang sa laro. Hindi gaanong kalakasan. Ngunit ang kakayahan nitong lumikha ng mga undead sa realidad ay nakakatakot. Kaya hinanap ni Paulo sina Commander Kung Yan at General Kung Lin, mga pinuno ng lahi ng Holy Light Maiden, at sinabi sa kanila. 2 nakatatanda, nais ko po kayong hilinggan na kumilos muli. Tulungan niyo po kaming iligtas ang lolo ni Miss Leah. Pagkatapos magtagumpay, maipapangako ko pong bibigyan ko kayo ng sariling teritoryo. Bukod pa rito, ang training tower ng lungsod Buwan Tala, sa hinaharap, ay pwede na ring gamitin ng mga miyembro ng inyong lahi. Ano po sa tingin ninyo? Pinapanta ni Paulo si Commander Kung Yan para sunduin ang pamilya ni Leah. Agad namang umalis si Commander Kung Yan. Ngunit tungkol sa pagliligtas sa lolo ni Leah, mula simula hanggang huli ay hindi nagsalita si Commander Kung Yan. Ipinapakita nito na sa puso niya. Si Leah lang ang mahalaga, ang iba ay ayaw niyang pakialaman. Kaya sa pagkakataong ito, gumamit si Paulo ng tonong nakikipagnegosasyon at nangako pa ng ilang kondisyon kay Commander Kung Yan. Nag-usap sina Commander Kung Yan at General Kung Lin. At sa huli ay pumayag sila. Sinabi ni Paulo kay Leah, hayaan mong samahan ka ng 2 nakatatanda para hanapin ang lolo mo.
Kailangan kong pumunta agad sa Haido. Ang lungsod Buantala ay nasa pagitan ng Haido at ng Maynila. Ngayon, lumitaw na ang Corpse Worm King sa Haido. At kaya pa nitong lumikha ng zombie virus. Kailangan nating patayin ang Corpse Worm King. Kung hindi, baka mahawan din ang lungsod Buantala. Sige, maghiwalay na tayo ng landas. Sabi ni Leah. Nang marinig niyang lumitaw na ang mga undead, agad niyang naintindihan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Bukod pa rito, ang lokasyon ng lungsod Buantala ay hindi naman kalayuan sa Haido. Kaya mas lalong kailangang patayin ang Corpse Worm King. Ngunit alam ni Paulo na hindi lang iisa ang Corpse Worm King, baka lumitaw din ito sa ibang mga bansa. Ang paglitaw ng mga bagay tulad ng death spirits at undead ay isang sakuna sa ibabaw ng sakuna para sa sangkatauhan sa Blue Star Planet. Isang makapal na hangin ng katapusan ng mundo ang bumabalot sa buong sangkatauhan. Ang ibang mga lugar ay hindi na kayang asikasuhin ni Paulo sa ngayon. Ngunit ang paligid ng lungsod Buantala ay kailangan niyang kontrolin. Samantala, sa kabilang banda, sa Haido, dati, ito ang pinakamaunlad na lungsod ng bansa. Ngunit ngayon, gumuho na ang mga gusali, at ang buong lungsod ay nalulunod sa takot. Puno ng tao ang mga kalsada. Ngunit kung lalapitan mo sila, nakakatakot silang tingnan, walang buhay at mapuputi ang mga mata. Gumagalaw na parang mga walang kaluluwang figura. Sino mang pamilyar sa mga science fiction na pelikula ay alam na ang mga taong ito ay hindi na talaga tao. Mayroon silang tawag na zombies. Bukod pa rito, bilang isang lungsod sa baybayin na nakakonekta sa karagatang Pasipiko, napakaraming halimaw na boss ang lumitaw dito. Kung hindi dahil sa ilang mga isla at ibang bansa sa silangan ng Haido na nagsisilbing harang. Mas marami pa sigurong halimaw dito. Siyempre, bilang pinakamaunlad na lungsod, maraming manlalaro rin sa Haido na may mga kakayahan mula sa laro. Si Bianca ay hindi nag-iisang lumalaban. Kasalukuyan siyang kasama ng isang grupo ng mga tao na humaharap sa isang level 120 na boss. Gayunpaman, ang level ng mga kasama niya ay nasa 110 lang. Sa mata ni Bianca, hindi sila gaanong kalakasan. Ngunit sa pagharap sa isang level 120 na boss, hindi rin kumpiyansa si Bianca na kaya niya itong mag-isa. Hindi ito laro, kundi realidad. Kung mabibigo, mamamatay sila. Mas matatag kung may mga kasama. Lahat ng kasama niya ay lalaki. Tinanong ni Bianca ang kanilang mga pangalan, Duli, Wang Xing, at Chen Ye. Medyo kakaiba ang mga pangalan nila. Ngunit hindi na ito masyadong inisip ni Bianca. Sa mga panahong ito, kailangang magkaisa ang sangkatauhan. Dahil sa nakasanayan, nagpasya si Bianca na pagkatiwalaan ang kanyang mga kasama. Ngunit hindi inaasahan ni Bianca na nang mapababa na nila ang buhay ng boss hanggang sa kaunti na lang at nasa kritikal na kondisyon na ito. Bigla siyang sabay-sabay na inatake ng tatlong ito. Sa mga sandaling iyon, kaunti na lang din ang natitirang buhay ni Bianca. Kahit siya pa ang babaeng diyosa ng digmaan. Wala na siyang magawa. Sa kritikal na sandali, balak sana niyang saluhin ang atake ng boss. Ngunit patalikod siyang inatake ng tatlong taksil. Hindi nakaiwas si Bianca at agad siyang napasok sa kritikal na kondisyon. Nahulog siya mula sa itaas ng gusali papunta sa lupa. Sa isang iglap, nahirapan siyang kahit tumayo man lang. Sa mga sandaling iyon, tumawa si Dolly. Haha, ngayon, yayaman na tayo. Pinatay natin tong level 120 na boss. Tapos nakakuha pa tayo ng isang magandang babae. At itong babaeng to, puro top tier ang gamit. Sa atin na lahat to. Kayo na bahala sa boss. Bababa muna ako para sa kanya. Sabi ni Wang Xing habang akmang tatalon mula sa gusali. Ingat ka sa aso niya. Malakas din yung pet na yun. Siguradong mataas ang quality, paalala ni Chen Ye. Bumaba si Wang Xing sa tabi ni Bianca. Sa mga sandaling iyon, ang Heavenly Hound ay nagbabantay pa rin sa tabi ng kanyang amo. Pansamantalang hindi nang ahas kumilos si Wang Xing. Pinayuhan niya si Bianca. Miss, mas mabuting utusan mo yang pet mo na maging masunurin. Kung hindi, kapag napatay namin yang ganyang kagandang pet, manghihinayang ka rin, di ba? Mga hayop kayo, mga demonyo, sigaw ni Bianca. Sa ganitong panahon, hindi kayo tumutulong sa kapwa-tao. Sinasaktan niyo pa ako. Bahala ka kung anong gusto mong isiga. Pero tungkol sa kapwa-tao, huwag mo na kaming isama dyan. Isa pa, lahat naman ng tao makasarili. Sa laro,
Mga gold farmer kami na pumapatay para sa pera. Ngayong naging totoo na ang laro. Siyempre, ipagpapatuloy lang namin ang dati naming ginagawa. Tumatawa ng malakas si Wang Xing. Ipinagmalaki pa ang dati niyang pangalan sa laro. Sa laro, ang pangalan ko ay Psycho Pervert. Siguradong narinig mo na. Ang taong ito, kahit sa itsura pa lang sa totoong buhay. Mukha na talagang pervert. Kayo pala yung mga salot na yun. Galit na galit si Bianca. Bilang isang Valkyrie, hindi siya kailanman sumusuko. Ngunit ngayon, malubha ang kanyang kalagayan. At pinagtaksilan pa siya ng 3 kasamang pinagkakatiwalaan niya. Ang galit na ito, kahit mamatay siya, hinding-hindi niya makakalimutan. Huwag kayong mangarap, kahit mamatay ako, hinding-hindi ko hahayaang year-akan ako ng mga basurang tulad ninyo. Pilit na tumayo si Bianca. Ipinalabas ang kanyang pet, na para bang may lakas pa siyang lumaban. Hindi siya basta-basta sisuko. Ngunit hindi na kailangan. Dahil mula sa dulo ng eskinita, may narinig siyang boses. Kayo palang mga gold farmer ang nagtatago dito hanggang ngayon. Na-curious lang ako. Dati sa laro, hindi ba't hinahabol niyo rin ako? Bakit hindi kayo kumilos agad? Nang marinig ni Bianca ang boses na iyon, bigla siyang nakaramdam ng ginhawa. Mula sa kadiliman ng eskinita, lumabas si Paulo. May mga pakpak sa likod. Nakasuot ng puting kasuotan, at hawak ang kanyang staff. Paglabas pa lang niya, agad niyang tinutukan si Wang Xing. Agad na kumilos si Nezuki at ang Snow Maiden, isa pang pet ni Paulo. Isang iglap, nagyelo si Wang Xing dahil sa atake ng Snow Maiden. At sinundan ito ng sunod-sunod na fireball barrage mula kay Zuki. Tumalikod si Wang Xing para tumakas. Ngunit huli na, tinamaan na siya ng apoy ni Zuki. Agad na samuka ng dugo si Wang Xing. Ngunit sa mga sandaling iyon, hinayla siya ng 2 kasama niya at agad silang sumugod sa gitna ng kumpol ng mga maruruming zombie sa kalsada. Sa itaas, ang dambuhalang level 120 na boss, hawak ang malaking palakol, ay sumugod pababa, ngunit malubha na rin ang pinsala nito. Pinag-isipan sandali ni Paulo. At hindi na niya sila hinabol. Itinaas niya ang kanyang kamay. At agad siyang lumitaw sa likuran ng halimaw. Sabay na umatake si Nezuki at Snow Maiden. Kasama ang pinahusay na assassination skill ni Paulo. At pinatay nila ang halimaw na may 2 ulo. Isang kaluluwa ang lumitaw at akmang tatakas. Ngunit agad itong nahuli ni Paulo at nilamon. Naramdaman ni Paulo na may bahagyang pagbabago sa kanyang soul cultivation. Makalipas ang 1 minuto, iminulat ni Paulo ang kanyang mga mata. Nagliliwanag sa isang matalas at makapangyarihang aura. Umabot na siya sa ika-6 na antas ng soul cultivation. At ang kanyang level ay tumaas na rin sa 121. Tulad ng inaasahan ni Paulo, binitawan niya ang paghabol sa mga gold farmer at nanatili para asikasuhin ang boss na kakaunti na lang ang buhay. Dahil level 120 ang boss na ito, kaya niyang lamunin ang kaluluwa nito para mapataas ang sarili niyang cultivation. Ito ang unang beses na lumamon si Paulo ng kaluluwa ng boss sa labas ng dungeon, napakalaking tulong nga. Sa kasalukuyan, malubha ang kalagayan ni Bianca. Kaya mahihirapan din si Paulong umalis. Pagkatapos maging totoo ng laro, nagkaroon na ng critically injured state. At pati na rin, death state. Sa ilalim ng 2 estadong ito, bumababa ng husto ang stats. Ngunit okay lang. Puno ng gamot ang storage ring ni Paulo. Binigyan niya si Bianca ng isang Great Rejuvenation Pill. Agad na bumalik sa dati ang Valkyrie. Pagkatapos, seryosong tumingin si Bianca kay Paulo at sinabing, "Salamat." Medyo hindi sanay si Paulo sa ganitong sinserong pasasalamat mula kay Bianca. Mabuti na lang at nasa panganib pa rin sila, walang oras para sa mga tanungan o kwentuhan. Mabilis silang sumabak ulit sa panibagong labanan. Sina Paulo at Bianca ay lumaban sa isang kalsadang puno ng mga undead. Hanggang sa marating nila ang harap ng Corpse Worm King. Isang level 70 na boss. Sa kamay ni Paulo, namatay ito sa isang iglap lang. Hindi gaanong nakakapagod. Kasabay nito, may nahulog na isang napakakakaibang item, isang heart. Isang espesyal na item na may napakasamang gamit. Mukhang ito ang ginagamit ng Corpse Worm King para lumikha ng mga undead. Nang mamatay ang Corpse Worm King, ang mga halimaw sa mga kalapit na kalsada, na parabang nakaamoy ng dugo, ay sabay-sabay na sumugod papunta sa direksyon nila, na parang nagmamadaling punan ang bakanteng teritoryo.
Sunod-sunod na alon ng mga halimaw ang pinatay ni na Paulo at Bianca. Ngunit parang walang katapusan. Ang mga bangkay ng halimaw at ang kanilang dugo ay halos nagpakulay na pula sa ilog. Habang lumalaban, biglang napansin ni Paulo na sa kalangitan, may ilang mga figure na nakatayo sa gitna ng mga ulap. Naging alerto si Paulo. Ang mga taong ito ay kayang tumayo sa ulap. At nang mapansin sila ni Paulo, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kaba-isang reaksyon na kahit sa pagharap sa level 150 na boss ay hindi niya naramdaman. Biglang sumigaw si Bianca sa gulat. Paulo. Agad na tumingin si Paulo sa direksyon ni Bianca. Hindi nila namalayan. Mula sa kalsada ay nakarating na sila sa tabing dagat. Ang mga bangkay ng napakaraming halimaw at ang kanilang dugo ay umagos na papunta sa karagatan. Isang dambuhalang halimaw dagat, na naakit ng amoy, ang biglang lumitaw mula sa karagatan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Paulo. Sumigaw siya, Bianca, bumalik ka agad. Yang halimaw dagat na yan. Hindi matukoy ni Paulo ang level nito. Na nangangahulugang napakataas ng level nito. Tama nga ang kanyang hinala. Pagkatapos lumundag ng halimaw mula sa dagat, agad nitong nilamon ng isang level 130 na giant-footed monster. Dapat malaman na kaya tinawag na giant-footed monster ang mga ito ay dahil ang mga paa nila ay umaabot sa 65 metro. At ang buong katawan nila ay mahigit 100 metro ang taas. Ngunit naging isang kagat lang ito para sa halimaw dagat. Hindi natin kayayang halimaw dagat na yan ngayon. Hinayla ni Paulo si Bianca at akmang tatakas na. Mukhang hindi na rin maiiwasan ang tuluyang paglubog ng Haido. Wala silang magawa, napakarami ng mga halimaw at napakalakas nila. Kahit si Paulo pa ang pinakamalakas sa laro. Isa lang siyang manlalaro, level 121 pa lang siya. At ang soul cultivation ay nagsisimula pa lang sa level 120. Balak ni Paulong dalhin si Bianca at tumakas na lang. Hindi na niya ito kayang pamahalaan. Kailangan pa niyang bumalik at maghanda ng husto para sa depensa ng lungsod Buwan-Tala. Sa lakas ng mga halimaw na ito. Sa totoo lang, kung hindi kikilos ang lahi ng Holy Light Maiden, siguradong manganganib ang lungsod Buwan-Tala. Sakto namang nagpa siya si Paulo. Biglang may narinig na boses mula sa langit. Anong uri ng demonyo ang nang-ahas na tumawid sa hangganan at agawin ang mga mahiwagang hayop ng ating Dragon Spirit Kingdom? Gusto mo bang mamatay? Biglang huminto ang dambuhalang halimaw dagat. Ang malaki nitong ulo ay tumingala sa langit at nagsalita pa nga. Ang boses nito ay parang kulog. God Figure Realm. Isang malaking paalang naman ang kinain ko. Nais ba ng Dragon Spirit Kingdom na makipagdigma sa aming lahi ng mga Sea Demon? Umalis ka na agad. At ipapalagay na lang ng inyong abang lingkod na walang nangyari. Mula sa ulap ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng gintong baluti. Hawak ang isang gintong sibat. At may nangingibabaw na aura na nagpatahimik kahit sa mga mababangis na halimaw. Sige, aalis na ako. Nang makita ng Sea Demon na mukhang handa ng kumilos ang kalaban. Agad itong bumalik sa ilalim ng tubig at nawala pagkatapos ng isang malaking alon. Sa mga sandaling iyon, dahan-daang bumaba ang lalaki. Huminto siya mismo sa harap ni na Paulo at Bianca. Tinitigan ni Paulo ang lalaki at sinabing, "Maraming salamat sa iyong tulong. Kapatid, hindi lang namin natiis na makitang inaapi ng Sea Demon ang mga mahiwagang hayop ng Dragon Spirit Kingdom. Alam naming hindi namin kaya hindi na namin kayo aabalahin sa inyong pagpapatrolya." Palem. Pagkasabi nito, hinayla ni Paulo si Bianca para umalis. Hindi kayo mga mamamayan ng Dragon Spirit Kingdom, tanong ng lalaki. Pareho kayong taga Blue Star Planet. Tama, huminto sina Paulo at Bianca. Mula sa himpapawid, biglang naging alerto ang maraming sundalo ng Dragon Spirit Kingdom. Dalawang sinag ng liwanag ang bumagsak, at napalibutan sila ng mga sundalo. Nang mawala ang liwanag, narinig ni Paulo ang boses ni Lia. Paulo, magbigay galang kayo sa dalawang nakatatanda. Agad na sumaludo si Paulo kina Commander Kung Yan at General Kung Lin. Pagkatapos ay tumingin sa isang matandang lalaki sa tabi ni Lia si General Liu Quan. Nakasuot din ito ng baluti. Ngunit puno ito ng dugo. Halatang kagagaling lang din sa isang matinding labanan. Sa mga sandaling iyon, nakita na rin ng lalaking nakagintong baluti sina Commander Kung Yan at General Kung Lin. Agad siyang sumenya sa lahat ng sundalo na umatras at yumukod. Si Jin Xiang.
gobernador ng Shanghai Province ng Dragon Spirit Kingdom, ay bumabati sa dalawang nakatatanda ng lahi ng Holy Light Maiden. Nakakatuwang malaman na nailigtas ninyo ang inyong lahi mula sa panganib. Hindi ko alam kung may balak kayong manirahan dito sa aming Dragon Spirit Kingdom. Sa kasalukuyan, ang aming lahi ng Holy Light Maiden ay naninirahan sa lungsod Buwan Talanya. Sagot ni Commander Kung Yan. Casual na binanggit si Paulo at ang kanyang lungsod. Ah, ganoon pala. Humarap si Jin Shang kay Paulo. Ikaw pala ang City Lord ng lungsod Buwan Tala. Bakit hindi mo sinabi kanina? At bakit hindi ka sumaludo sa gobernador na ito? Batiin mo si Gobernador Jin. Yumukod si Paulo. Ngunit sa totoo lang, napakaraming tanong sa kanyang isipan. Halimbawa, saan galing itong si Jin Shang? Ano ang Dragon Spirit Kingdom? At ano ba talaga ang nangyayari sa pag-merge ng buong laro sa realidad? Ngayon, mukhang hindi ito simpleng pag-merge lang ng laro sa Blue Star Planet, kundi parang isang napakalakas na puwersa ang matagal nang nagpaplanong sakupin ang planetang ito. Ngayon, lahat ng ito ay pag-aari na ng ating Dragon Spirit Kingdom. Ayon sa utos ng mga Diyos, ang mga taga-Blue Star Planet ay may pagkakataon ding umangat. Kaya dahil binili mo ang lungsod Buwan Tala, kikilalanin ng Dragon Spirit Kingdom ang iyong katayuan bilang City Lord. Tungkol naman sa mga halimaw sa iba't ibang lugar. Simula ngayon, hindi nyo sila pwedeng basta-basta patayin. Hintayin nyong mahati nila ang kanilang mga teritoryo. Pagkatapos noon, kahit ilan pa ang gusto nyong patayin. Bahala kayo. Naiintindihan mo ba? Nagbigay ng utos si Jin Shang kay Paulo na may halong babala. Patawarin niyo po ako, Gobernador Jin. Ngunit nais ko pong magtanong. Seryosong sabi ni Paulo, kung hindi namin pwedeng patayin ang mga halimaw na ito, hahayaan na lang ba nating patayin nila ang mga taga Blue Star Planet? Mahinang sabi ni Paulo. Sinabi niyo rin po kanina, General, na kinikilala ng Dragon Spirit Kingdom ang katayuan ng mga taga Blue Star Planet. Kung gayon, hindi ba kami rin ay mga mamamayan na ng Dragon Spirit Kingdom? Paano hahayaan ng Dragon Spirit Kingdom na patayin ng mga halimaw ang sarili nitong mga mamamayan? Tama, tango ni Jin Shang. Ngunit malamig niyang sinabi, pero kung hindi nila kayang labanan ang mga halimaw, problema na nila iyon. Bago kami dumating, binigyan na namin ng pagkakataon ang lahat sa Blue Star Planet. Para sa loob ng 20 taon ay magkaroon sila ng kakayahang labanan ang mga halimaw. Ngunit sila mismo ang sumuko. Nang marinig ito, unti-unti nang naintindihan ni Paulo. Tama nga, may malaking problema talaga sa larong Arcadia. Ngayon, para na itong isang patibong. At sa mga sandaling ito, si Paulo, kasama ang lahat ng tao sa Blue Star Planet, ay nahulog na sa patibong na iyon. Nagpatuloy si Jin Shang. Alam ko rin ang ibig mong sabihin. Dahil nang ahas kang sabihin ang mga salitang iyan, medyo humanga ako sa'yo. Kung ganoon, pwede rin kitang bigyan ng kaunting pabor. Mag-uutos ako ng mga sundalo para iligtas ang lahat ng natitirang buhay na taga Blue Star Planet pagkatapos ng araw na ito. At dadalhin silang lahat sa lungsod Buwan Tala para ikaw na ang bahala. Maraming salamat, Gobernador Jin, agad na pasasalamat ni Paulo. Sa buong Shanghai Province, iisa lang ang lungsod na nabili ng taga Blue Star Planet. At iyon ang lungsod Buwan Tala mo. Ang iyong katayuan bilang City Lord ng Buwan Tala. Kinikilala ko rin. Ngunit simula ngayon, ikaw ay tao na ni Jin Shang. Naiintindihan mo ba? Muling tanong ni Jin Shang. Naiintindihan ko po. Maraming salamat sa inyong pagkilala, Gobernador Jin. Alam ni Paulo ang kailangan niyang yumuko sa ilalim ng kapangyarihan ng iba. Kahit pa ang kapangyarihang ito ay nakuha lang nila sa pamamagitan ng pananakop. Wala siyang magawa. Sa huli, lakas pa rin ang nangingibabaw. Siguradong malaki ang naitulong ng presensya ni na Commander Kung Yan, isang Free Revolution Divine Envoy, kaya ganito kahaba ang pakikipag-usap ni Jin Shang kay Paulo. At kinilala pa ang kanyang katayuan at hinikayat siyang sumanib. Hindi na nagsalita pa si Paulo. Wala na ring ibang hiningi si Jin Shang. Sinabi lang kay Paulo na tandaan na pumunta sa Shanghai City, ang kanyang kapitolyo. Pagkalipas ng 3 araw, pumayag si Paulo, at nagsimula na silang bumalik sa lungsod Buwan Tala. Sa mga sandaling ito, nagkaroon na ng pagkakataon si Paulong makipag-usap kay General Liu Quan. General Liu, tinatawag mo pa rin akong General. Alam ko na ang tungkol sa inyo ni Lia, sabi ni General Liu.
Lolo Leo, walang kaiyahiyang pinalitan ni Paulo ang tawag niya. Na nagpamula sa mukha ni Lia na nasa tabi. Ngunit masigasig na nagtanong si Paulo. May balita po ba kayo tungkol sa ibang mga bansa sa Blue Star Planet? Tamang-tama ang tanong mo, sagot ni General Leo, na nagpapahiwatig na marami siyang alam na impormasyon. Sa ngayon, impormasyon ang kailangan ni Paulo. Tanging sa sapat na impormasyon lamang niya mabilis na mauunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Salungguhit 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 salungguhit. Sa mga sandaling ito, sa lungsod Buwan Tala, halos isang buong araw na ang lumipas simula nang mangyari ang pagbabago at ang pagsalakay ng mga halimaw. Sa loob ng City Lord's Mansion, si Paulo ay nakaupo sa pangunahing upuan. Ang iba ay nakaupo sa magkahiwalay na pwesto. Lahat ay nakikinig sa pag-uulat ni General Leo Kwan. Ang mga nasa silangan ay halos tuluyan ng nalipol sa loob lang ng isang gabi. Siyempre, ang mga nagmana ng kapangyarihan mula sa laro ay buhay pa. Ngunit ang kanilang mga teritoryo ay tuluyan ng bumagsak. Tungkol naman sa Beautiful Empire, Estados Unidos. Nabalitaan kong lumalaban pa rin sila hanggang ngayon. Ngunit naniniwala akong hindi rin sila mas maganda ang kalagayan kaysa sa atin. Dahil lahat ng missiles, pati na ang mga heavy weapons, ay walang epekto. Ang ordinaryong bala lang ay hindi kayang tumagos sa balat ng mga halimaw. Ang mga bansa sa kanluran ay tuluyan ng bumagsak. Sa hilaga, ang Bear Country, Russia, ay lumalaban pa rin. Ngunit dahil sa Green Calamity, ang pagbabago, napilitan silang umatras pa hilaga. Ang tindi ng lamig doon, hindi mabilang ang namatay, at malamang ay hindi na rin sila makakatagal pa ngayong araw. Ito ang mga balitang dala ni General Leo Kwan tungkol sa buong Blue Star Planet. Mukhang tuluyan ng bumagsak ang Blue Star Planet. Seryosong sabi ni Paulo. Si Jin Xiang na nakilala natin kanina, na nagpakilalang gobernador ng Shanghai Province ng Dragon Spirit Kingdom, nakita nyo rin ang lakas niya. Nasa tuktok ng Second Revolution. Ang mga sundalo niya, bawat isa ay may level na mahigit 150. Isa pa lang si Jin Xiang at ang mga sundalo niya yan. Ilan pa kayang Jin Xiang ang mayroon sa buong Dragon Spirit Kingdom? Oo nga, sang-ayon ni Bianca, bukod pa riyan. Parang mas malaki pa ngayon ang Blue Star Planet kumpara dati. Ang teritoryo ng dating Dragon Country, China, ngayon ay hindi bababa sa 100 milyong kilometro kwadrado. Sabi ni Jin Xiang, sinakop ng Dragon Spirit Kingdom ang 8 probinsya sa timog silangan ng dating Dragon Country. Ang mga lupaing ito, kapag pinagsama-sama, ay nakakatakot sa laki, halos mas malaki pa sa buong kalupaan ng Blue Star Planet dati. Napailing si General Leo Kwan at napabuntong hininga. Mula rito, makikita natin kung gaano karami ang mga tagalabas na iyon. Kung gayon, hindi naman tayo pwedeng hayaan na lang silang patayin tayo. Diba? Galit na sabi ni Bianca. Mula simula hanggang ngayon, alam mo ba kung gaano karaming paghihirap ang naranasan ng mga taong nakita ko? At yung Jin Xiang na yun, kahit sinasabi niyang tatanggapin niya tayo, lagi niyang tinatawag na mga taga Blue Star Planet na may halong pangmamaliit. Kaya iminumungkahi kung muli nating organisahin ang ating mga kababayan. Seryosong sabi ni General Leo Kwan. Ngayon, mayroon tayong lungsod na ito. May kakayahan din si Paulo. Ang pinakamahalaga, kinikilala si Paulo ni Jin Xiang. At ang lungsod na ito ay pag-aari ni Paulo. Kaya simula ngayon, kikilalanin natin si Paulo bilang City Lord. Pagkatapos, magtatag tayo ng bagong sistema. Sisikaping pag-isahin ang lahat ng pwedeng pag-isahin. At sama-samang mabuhay. Hindi nga may kakaila, veteranong general talaga. Ang mga sinabi niya, pati na ang kanyang tingin, ay napakalayo ang nararating. Sa suhestyon ni General Leo Kwan, natural lang na walang tumutol. Bukod pa rito, kitang-kita naman ang lakas ni Paulo. Sa mga sandaling iyon, biglang nagsalita si Commander Kung Yan. Kami, ang lahi ng Holy Light Maiden, ay hindi na mananatili pa sa lungsod Buwan Tala.
Kaya umaasa kaming sasama sa amin si Miss Leah papunta sa aming bagong teritoryo. Hindi pwede. Bakit kailangang sumama si Leah sa inyo? Agad na nag-alala si Bianca. Ngunit matigas pa rin si Commander kung yan. Kailangang sumama sa amin si Miss Leah. Dahil mayroon kaming paraan ng cultivation na mas angkop sa kanya. Ang isang tulad niya ay isang beses lang lumilitaw sa loob ng 1,000 taon. Katulad ng City Lord ninyo na isang Skywalker. Pareho silang mga bihirang propesyon. Kung hahayaan naming sumama sa inyo si Miss Leah, hindi ako mapapanatag. Akmang magsasalita pa si Bianca. Ngunit pinigilan siya ni Paulo. Mahinahong nagtanong si Paulo kay Commander kung yan. Nakatatandang kong, bakit niyo po nasabing bihira ang propesyon ko at ni Miss Leah? Isa siyang Valkyrie. Dapat bihira rin ang propesyon niya. Di ba? Nang makitang nagtatanong si Paulo, hindi na naglihim pa si Commander kung yan. Sabihin ko na sa'yo lahat. Paulo, huwag mong isipin na pinapahalagahan ka ni Jin Xiang dahil lang sa lungsod buwan tala na ito. Sa totoo lang, para sa kanila, ang katayuan bilang City Lord ay pwedeng bawiin anumang oras. Wala itong gaanong halaga. Pinapahalagahan ka ni Jin Xiang dahil isa kang Skywalker ang nag-iisang Skywalker nang matanggap mo ang class certificate. Hindi niya maalala na may nabanggit na, nag-iisa, sa description ng Skywalker. Ngunit sa bibig ni Commander kung yan, ang Skywalker ay tila napakalakas, na parabang isang beses lang lumilitaw sa loob ng 10,000 taon. Ngunit bago pa man matuwa si Paulo, nagsalita ulit si Commander kung yan. Kahit isa kang Skywalker at napakalakas mo, huwag mong isipin na magiging madali ang lahat para sa'yo sa hinaharap. Kapag mas malakas ang propesyon mo, mas lalo kang aasintahin. Bukod pa rito, may halaga rin sa Dragon Spirit Kingdom ang pagtanggap sa inyo. Sa hinaharap, hindi magiging mapayapa ang Blue Star Planet, siguradong maglalaban-laban ang mga bansang ito. Kailangan ni Miss Leah ng isang matatag na lugar para sa kanyang cultivation. At sa kasalukuyan, kami lang ang makakapagbigay nito sa kanya. Kitang-kita na buong puso ang pag-aalala ni Commander kung yan para kay Leah. Ngunit ang hayaan nilang dalhin si Leah ay hindi rin papayag si Paulo. Sakto namang humingi ng audience si Commander Drago. Nag-uulat, City Lord, ang inyong abang lingkod ay nagpatrolya sa paligid kasama ang mga kabalyero. At natuklasan namin na sa kanluran ay may isang hanay ng mga bundok na may mga minahan ng mineral. At isa pang hanay ng mga bundok na may soul ore. Sa direksyong hilagang kanluran. Dalawang magandang balita ang iniulat ni Commander Drago kay Paulo, mga minahan ng mineral at mga bundok ng soul ore. Hindi pa man naiintindihan ni Paulo. Hindi na napigilan ni Commander kung yan na tumayo. Sa ilalim ng mga bundok ng soul ore. Tiyak na may soul vein. Na kayang lumikha ng soul stones. Ang mga minahan ng mineral naman ay naglalaman ng ginto. Ayon sa kaugalian, kung sino ang unang makatuklas at sumakop sa dalawang hanay ng bundok na ito. Sa kanya na iyon, City Lord Paulo, pwede mo bang ibigay ang isang bundok ng soul ore sa lahi ng Holy Light Maiden para gawing teritoryo? Sa ganoong paraan, kung sasama sa amin si Miss Leah, malapit pa rin siya sa lungsod buwan tala ninyo. Ano sa tingin mo? Sa ilalim ng mga bundok ng soul ore ay may soul vein na kayang gumawa ng soul stones. At ang mga minahan ay ginto. Natuwa si Paulo. May minahan nga talaga. Tungkol sa suhestyon ni Commander kung yan. Nag-alinlangan sandali si Paulo. Ngunit mabilis siyang nakapagdesisyon. Sa kasalukuyan, sa lungsod buwan tala, si Paulo pa rin ang pinakamalakas. Ngunit sa pagharap sa mga level 1 o level 2 na reincarnated monsters, hindi pa sapat ang lakas ni Paulo. Ngayong nais ni Commander kung yan ng isang tuktok ng bundok bilang teritoryo. Hindi naman ito imposible. Ngunit kailangang pag-usapan ng maayos ang mga kondisyon. Tara, tingnan natin ang mga bundok. Diretsyong tumayo si Paulo. Isang grupo ng mga tao ang umalis sa lungsod buwan tala. Kapag may nakakasalubong silang halimaw sa daan, pinapatay lang nila ito. Nang makarating si Paulo sa hanay ng mga bundok na may minahan, natigilan siya. Ito ba ang tinatawag mong hanay ng mga bundok? Kahit lumipad pa si Paulo ng mataas, hanggang sa abot ng kanyang tanaw. Walang katapusan ang nakikita niya. Mas tamang sabihing isa itong buong bulubundukin. Commander Drago, sigurado ka bang may ginto sa buong bulubunduking ito? Tanong ni Paulo. Opo, City Lord.
Nang matanggap ang sagot mula kay Commander Drago, nagkaroon na ng ideya si Paulo tungkol sa Azul Mountain Range. Tama nga, nang makarating sila sa Azul Mountain Range, isa na namang dambuhalang bulubundukin ang kanilang natuklasan. Tinapak ni Paulo sa balikat si Marco. Marunong ka pa bang magmina? Ang mga salitang ito ay agad na naintindihan ni Marco. Walang maraming salita, itinaas niya ang manggas ng kanyang damit at nagsimulang magtrabaho. Ang resulta, nakahukay nga siya ng isang soul crystal. Kahit ordinaryong kalidad lang. Nakatatandang kong, tumingin si Paulo kay Commander kung yan. Pwede naming ibigay sa inyo ang isang bundok bilang teritoryo. Ngunit ang lahi ng Holy Light Maiden, simula ngayon, ay kailangang magtatag ng isang alyansang depensiba kasama ang lungsod Buwan Tala. At kung sa hinaharap ay may mga mahuhusay na disipulo ang lungsod Buwan Tala, pwede rin silang payagang mag-ensayo sa inyong lahi bilang kapalit. Ang training tower ng lungsod Buwan Tala ay pwede ring gamitin ng inyong lahi. At kung sasama sa inyo si Miss Leah para mag-ensayo, ano sa tingin ninyo? Nagsimula ng makipagnegosasyon si Paulo. Sa totoo lang, hindi gaanong mahalaga ang kooperasyon, ang alyansang depensiba ang pinakamahalaga. Kung kaya pang magbigay ng City Lord Paulo ng isa pang bundok, pwede kaming pumayag. Halatang magaling ding makipagnegosasyon si Commander kung yan. Hindi nag-alinlangan si Paulo at pumayag agad. Tutal, hindi naman si Kim ang lahi ng Holy Light Maiden. Ang buong Azul Mountain Range ay may kabuuang 9 na pahabang hanay ng bundok. Ngunit sa mata ni na Commander Drago at Commander Kung yan, isa lang itong hanay ng bundok. Sa totoo lang, balak talaga ni Paulong ibigay sa kanila ang isang buong hanay. Para sila na ang baalang magmina. Basta't magiging malapit na kakampi niya sila sa hinaharap. Ang resulta, 2 bundok lang ang kinuha nila. Kaya ibinigay na ni Paulo sa kanila ang 2 malalaking bundok. Tutal, ito ang magiging proteksyon ng lungsod Buwan Tala sa kasalukuyan. May training tower na sa loob ng lungsod. At may ilang magagandang lugar din sa labas para mag-grind ng mobs. Ngayong may minahan na ng ginto at azul vein, ang lungsod Buwan Tala. Kumpleto na ang oportunidad para sa pag-unlad. Pagkatapos, agad na nagutos si Paulo sa 3 batalyon na pumunta sa minahan ng ginto at sa Azul Mountain Range. Pumili sila ng lugar para magtayo ng kampo. At inutusan si Marco na magsimulang mag-ayos ng mga taong magmimina. Sa bawat mamimina, 10% lang ang kokolektahin ni Paulo para sa City Lord's Mansion. Ang natitira ay sa kanila na. Napakababa na ng 10%. Ang mamimina ng mga tao. Papalitan ito ni Paulo ng mga resources mula sa laro, pati na rin mga gamit at skill books. Ang pagsalakay ng ibang mundo. Ang sakuna sa Blue Star Planet, ngunit kailangang pamunuan ni Paulo ang mga taga Blue Star Planet mula sa wala. At unti-unting pabilisin ang progreso ng laro. Mabilis na naitatag sa lungsod Buwan Tala ang isang sistema ng mga patakaran na nakasentro sa City Lord. Sa ilalim ng mga patakarang ito, ang City Lord ay may absolutong kapangyarihan. Hindi rin namimilit si Paulo kung sino ang gustong manatili. Manatili kung sino ang gustong umalis. Umalis. Ang mga mananatili ay magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng bahagi sa pamamagitan ng kanilang pagtatrabaho. Pagkatapos ay mag-level up sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw. Siyempre, malaya rin silang pumili ng propesyon. Pati na rin ng sub-profession. Marami ring mga master ng sub-profession sa lungsod Buwan Tala ni Paulo. Bukod pa rito, ang mga magagaling magluto ay pwede ring bigyan ng pagkakataong magtayo ng restaurant. Nagbibigay si Paulo ng oportunidad sa lahat, ngunit hindi siya mamimigay ng resources ng libre. Ang mga bahay sa lungsod Buwan Tala, kung gusto mong tumira, kailangan mong magbayad ng upa. Bukod pa rito, ang pagkain, damit, tirahan, transportasyon, pati na ang pagpapa-level up, kung kailangan ng kasama, ay kailangang bayaran. Kung walang pera, pumunta sa minahan. Sa madaling salita, hindi yaya si Paulo ng mga taong ito. Para silang nasa isang sitwasyon kung saan kailangan nila ang isa't isa. Umaasa si Paulo sa mga taong ito para tulungan siyang aktibong magmina para mapatakbo ang lungsod. Ang mga tao naman ay kailangang umasa kay Paulo at sa lungsod Buwan Tala para sa kanilang kaligtasan at pangangailangan. Nang sumapit ang 11:00 ng gabi, sa labas ng lungsod Buwan Tala, maraming lumilipad na sasakyan ang lumitaw. Sa mga sasakyang ito, marami ring tao.
Dumiretso ang mga sasakyan sa gitnang plaza ng lungsod Buwan-Tala. Pinangunahan ni Paulo ang isang grupo para salubungin sila. Mula sa mga sasakyan, bumaba nga ang maraming taga Blue Star Planet. Makikilala sa kanilang kasuutan at ayos ng buhok. Bukod pa rito, may isa pang tao si Jin Xiang, ang gobernador ng Shanghai Province ng Dragon Spirit Kingdom. Ang pagkakaiba lang, sa pagkakataong ito, maraming kasama si Jin Xiang. Hindi mga sundalo, kundi mga mukhang kilalang personalidad. Ang City Lord ng lungsod Buwan-Tala, si Paulo, ay bumabati sa gobernador at sa lahat ng mga kagalang-galang na panauhin. Lumapit si Paulo para magbigay galang. Sa mga sandaling iyon, isang boses ng babae ang narinig. Ikaw pala si Paulo. Hindi masama, bago pa kami dumating sa planetang ito. Alam mo nang bumili ng isang lungsod. Sa laki ng Shanghai Province namin. Ikaw lang ang taga Blue Star Planet na may ganyang pananaw. Ako si Mia. Simula ngayon, ako na ang mamamahala sa Chamber of Commerce ng Shanghai Province. Kayo pala si Guild Leader Mia. Medyo nagtaka si Paulo. Unang araw pa lang, ang bilis namang nasakop ang Blue Star Planet. Ngayon, nagsisimula na silang magtayo ng Chamber of Commerce. Mukhang ang pagtulong ni Jin Xiang kay Paulo sa pamamagitan ng pagdadala ng ilang daang libong survivors dito ay hindi libre. Naging alerto si Paulo. Sa loob ng City Lord's Mansion, nagpahanda na si Paulo ng piging. Ang mga kakaibang prutas ay kinuha niya mula sa warehouse. Ang pangunahing upuan ay ibinigay niya kay Jin Xiang. Pagkatapos kumain ng lahat, sa wakas ay nagsalita si Jin Xiang. Lungsod Buwan-Tala, bundok Buwan-Tala, may mga minahan ng ginto at asol ore sa loob nito. City Lord Paulo, huwag kang kabahan. Sa totoo lang, matagal ko nang alam ito at nirerespeto ko ito, hindi ko ito aagawin. Sa katunayan, marami ring minahan ng ginto at asol ore sa Shanghai Province ko. Ang 8 ito, turo niya sa mga kasama, ay magiging mga pinuno ng 8 malalaking angkan simula ngayon. Dati pa, mayroon na silang sariling mga teritoryo. Nagmamay-ari ng sarili nilang mga minahan ng ginto at asol ore. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Paulo. Ngunit nagsalita ulit si Jin Xiang. Gayunpaman, hindi maliit ang sukat ng mga veins sa bundok Buwan-Tala. Idagdag pa na kung may mga darating pang survivors mula sa Blue Star Planet sa hinaharap. Siguradong uunahin nilang piliin ang lungsod Buwan-Tala para umunlad. Kitang-kita na ang lungsod Buwan-Tala ni City Lord Paulo ay may napakalaking potensyal para sa pag-unlad sa hinaharap. Ano po ba talaga ang nais ninyong sabihin? Gobernador, sabihin niyo na po ng diretso. Sisikapin ni Paulo na makipagtulungan ng husto. Kailangan naming makapasok ng Chamber of Commerce sa lungsod Buwan-Tala. Bukod pa rito, ang taunang tribute ng lungsod Buwan-Tala sa Gobernador's Mansion, kasama na ang bilang ng mga asol crystals, ay kailangan nating pag-usapan ulit. Ang 8 malalaking angkan, bawat buwan ay nagbibigay ng 300.000 asol crystals at 30 milyong gold coins. Ang lungsod Buwan-Tala naman ay mas malaki ang veins at mas marami rin ang populasyon. Pagkasabi nito, diretsong tumingin si Jin Xiang kay Paulo. Sa tingin mo, City Lord Paulo, magkano ang dapat mong ibigay? Hindi sumagot si Paulo. Tama nga ang iniisip niya. Walang libreng tanghalian sa mundo. Kahit nagpakita ng suporta si Jin Xiang kay Paulo. At tinulungan pa siyang dalhin dito ang maraming survivors. Kasunod na rin nito ang kanyang panggigipit. 3 milyong asol crystals kada buwan. Kasama pa ang 30 milyong gold coins. At sa tono ng kanyang pananalita, mukhang hindi pa sapat ang mga ito. Magkano po ba ang gusto ninyo? Gobernador, ibinalik ni Paulo ang tanong. Tutal, sa ngayon, parang walang kakayahan ng lungsod Buwan-Tala na makipagtawaran. 5 milyong ordinaryong asol crystals. 50 milyong gold coins. Bukod pa rito, sasagutin ko na ang 10 araw na beast tide para sa inyo. Dati, ang lugar ninyong ito ay walang lungsod. Puro teritoryo lang ng mga halimaw. Ngunit ngayong nakatayo na rito ang lungsod Buwan-Tala, marami na kayong nasakop na lupain ng mga halimaw. Ang mga halimaw na iyon ay balak sanang sumalakay bukas ng alas 8 ng umaga. Ngunit dahil narito ang gobernador na ito, kaya kung bigyan kayo ng 10 araw. Pagkasabi nito, tumingin si Jin Xiang sa mga kinatawan ng 8 malalaking angkan. Seryoso niyang sinabi,
Ako ay inutusan ng hari ng bansa na manungkulan bilang gobernador ng Shanghai Province. Iisa lang ang layunin ko, ang lahat tayo ay sama-samang yumaman. Huwag ninyong isipin na ang Gobernador's Mansion ang kumokontrol sa lahat ng buwis ng Shanghai Province. Tapos hihingi pa sa inyo ng pera. At sa huli, lahat ng pera ay mapupunta sa bulsa ko. Sa katunayan, bawat taon, kailangan ding magbigay ng maraming tribute ang hari ng bansa sa Divine Court. Kaya mas gusto ko pang maging matatag kayo kaysa sa akin. Naniniwala akong naiintindihan ninyo ang ibig kong sabihin. Medyo natawa si Paulo. Nanakop ng ibang planeta. Sinira ang napakaraming tahanan ng iba. Tapos ngayon, magsasabi ng tungkol sa katatagan. Pati yung Beastide. Hinala ni Paulong ito ay isang lantad na pananakot ni Jin Xiang sa kanya at sa lungsod Buwan Tala. City Lord Paulo. Tungkol sa buwan ng tribute. Mayroon ka bang komento? Sa wakas ay tinanong ni Jin Xiang si Paulo. Sa pagkakataong ito, napilitang sumagot si Paulo. Gobernador, nais ko lang pong magtanong. Sa loob ng susunod na 10 araw, pwede po bang ang mga tagalungsod Buwan Tala namin ang kusang maglinis sa mga kalapit na lugar ng ilang malalaking boss? Tutal, karamihan sa mga nasa lungsod Buwan Tala ay mga ordinaryong sibilyan na walang armas, wala silang kakayahang harapin ang malalaking boss. Natural lang na kailangang bigyan ni Paulo ng pagkakataong mabuhay ang lungsod Buwan Tala. Haha, matalino ka talagang tao, City Lord Paulo. Tumawa si Jin Xiang. Sige, bawat buwan, doblehin mo ang tribute ng lungsod Buwan Tala. At papayag ako sa hiling mo. Wala nang anumang komento si Paulo. Ibinigay niya ang kanyang sagot. Mula pa noon, mahina ang posisyon ng lungsod Buwan Tala kaya kailangan lang nilang magtiis ng kaunti. Bukod pa rito, kailangan pa nilang harapin ang isang Beastide. Ang makakuha ng 10 araw para makapaghanda ang lahat ay kailangang samantalahin ni Paulo. Kung hindi, aasa lang ba siya sa 3 batalyon ng hukbo ng Buwan Tala? Kasama ang isang grupo ng mga mersenaryo. Sa katotohanan, wala pang 2.000 katao lahat iyon para harapin ang isang mabangis na Beastide. Hindi nagtagal sina Jin Xiang at ang iba pa. Pagkatapos makipagnegosasyon kay Paulo, umalis na sila. Bago umalis, ang mga kinatawan ng 8 malalaking angkan ay lumapit para makipagkilala kay Paulo at inimbitahan pa siyang bumisita sa kanilang mga tahanan. Magalang na tinanggihan ni Paulo ang bawat isa, sino ba ang makakaalam kung ligtas siyang makakauwi kung pupunta siya. Bukod pa rito, wala ring oras si Paulo ngayon. Pagkaalis ni na Jin Xiang, agad na ipinatawag ni Paulo si Marco at ang ilan pang mga tao tulad ni General Liu Quan. Sinabi niya sa kanila, 10 araw mula ngayon, may seselaki na Beastide sa lungsod Buwan Tala natin. Sa loob ng 10 araw na ito, kailangang tawagan ang lahat, hikayatin ang lahat na kumilos. Sa gabi, magmina, sa araw, magsimulang mag-level up. Bukod pa rito, mag-recruit ng karagdagang 10,000 apprentice blacksmiths at 10,000 apprentice tailors. Pabilisin nilang gumawa ng mga gamit mula level 1 hanggang level 30. Kailangang masiguro na bago dumating ang Beastide, ang mga taong ito ay aabot sa level 30 pataas. Level 30, mukhang malayo pa yan sa sapat. Sabi ni Marco, iminumungkahi kong tumawag pa tayo ng isang grupo ng mga nagmana ng kakayahan mula sa laro. Halimbawa, si Rika, nakontak mo na ba siya? Hindi ko siya makontak, iling ni Paulo. Siya ang kumontak sa akin. Si Rika ay may sarili ring lungsod. Ang lugar niya ay tinatawag na Ice Country. At siya rin ay inabisuhan ng gobernador ng kanyang lugar tungkol sa Beastide. Agad na sumagot si Bianca. Pero sila, bukas na haharapin ang Beastide. Habang sinasabi ito, kinuha ni Bianca ang kanyang telepono. 1 araw pa lang ang lumipas. May baterya pa ang telepono. Kapag naubos na ang baterya, baka masira na ito agad. Ngunit naghanda si Paulo ng ilang power banks. Sapat na siguro para sa ilang panahon. Nag-message siya kay Bianca, huwag mong sayangin ang baterya. Wala tayong paraan para makagawa ng kuryente ngayon. Pwede ba tayong magtayo ng hydroelectric power plant? Suhestyon ni Marco. Umiling si General Liu Quan. Hindi na gumagana ang mga hydroelectric power plant ngayon. Hula ko, dahil ito sa invasion. Ang pagdating nila ay nagbago ng maraming bagay sa Blue Star Planet. Dakilang pari, sabi ni Paulo kay Commander Kung Yan. Narinig niyo na rin po.
10 araw mula ngayon ay may beast tide. Sa kasalukuyan, hindi namin kayo matutulungang magtayo ng teritoryo para sa inyong lahi. Kaya malamang ay kailangan nyong manatili muna sa lungsod Buwan-Tala at makisama sa amin sandali. Kaya, nais ko pong pamunuan ng mga miyembro ng inyong lahi ang aming mga tao sa pagpapa-level. Isang miyembro ninyo. 4 na miyembro namin ang kasama sa isang party. Pagkatapos, bibigyan sila ng mga taong ito ng gold coins o soul crystals bilang bayad. Ano po sa tingin ninyo? Napakagandang paraan ang naisip ni Paulo. Mukhang hindi na maaasahan si Rika. Pareho silang City Lord, ngunit iba-iba ang traito sa kanila. Ayon sa balita mula kay Rika, sa malaking sakuna na ito, ilang libong taga Blue Star Planet lang ang nakolekta niya. At malapit na silang harapin ang beast tide. Inutusan pa siyang magbigay ng 10 milyong soul crystals at 100 milyong gold coins kada buwan para na siyang ninanakawan. Kung ikukumpara, mas maganda ang sitwasyon ni Paulo. At nag-message pa si Rika para humingi ng tulong. Umaasa siyang makakapunta si Paulo para tumulong sa pagharap sa beast tide. Kaya ni Paulong makarating doon ng mabilis, hindi naman gaanong matagal ang biyahe. Gusto niyang pumunta, hindi lang para tumulong. Kailangan ni Paulo ng mas maraming impormasyon ngayon. Halimbawa, ang relasyon sa pagitan ng Ice Country at ng Dragon Spirit Kingdom. Isa pa, gaano kalakas ang mga halimaw sa beast tide. At panghuli, oportunidad. Kailangan ni Paulong mapalakas ang sarili ngayon pumatay ng halimaw. Mag-level up, lumamon ng kaluluwa. Naniniwala si Paulong malaki ang maitutulong sa kanya ng beast tide. Ngunit bago umalis, kailangan niyang patatagin muna ang lungsod Buwan-Tala. Ang pakikipagtulungan sa lahi ng Holy Light Maiden ang pinakamagandang paraan. Hayaan ang mga malalakas na miyembro ng lahi na ito na pamunuan ang mga tagalungsod Buwan-Tala sa pagpapa-level, mas mabilis ang progreso. Sakto namang nakatanggap si Paulo ng mensahe ng paghingi ng tulong mula kay Rika. Umalis siya sa Shanghai Province. Sa napakabilis na kilos, lumipad siya papunta sa hangganan ng Dragon Spirit Kingdom. Gayunpaman, habang mabilis na lumilipad, nang madaanan ni Paulo ang isang kagubatan. Bigla niyang napansin na sa ilalim ng mga puno ay may mga senyales ng labanan ng mahika at ang dalawang uri ng mahika ay parehong pamilyar sa kanya. Ang Thunderbolt ng Lightning Mago sa Arcadia at ang Lightning Jump ng Electric Mago. Hindi kaya parehong taga Blue Star Planet ang dalawang grupong naglalaban sa ibaba. Nang maisip ito, huminto si Paulo. Ginamit niya ang kanyang bilis para tahimik na pumasok sa kagubatan. Humanap ng isang malaking puno at nagtago para obserbahan ang labanan sa ibaba. Kayo na naman. Dati sa laro, ninakawan niyo ako. Ngayon, nanakawan niyo na naman ako. Sinasabi ko sa inyo, hindi ganun kadaling apihin si Angelica. Hindi ko inaasahang ang maliit na streamer na to ay ganito nakagaling ngayon. Mukhang bago mag-merge ang laro, malaki rin ang ipinuhunan mo. No, pero ngayon, mapupunta na yan sa amin. Wang Xing, Chen Ye. Ano pang ginagawa nyo? Sugod na. Unahin nating pilayan tong streamer na to. Sige na, sabihin nyo na. Matagal na akong hindi nakakahawak ng babae. Tingnan nyo tong itsura ng loli na to. Siguradong virgin pa to. Kailangan ako ang mauna. Walang hiya. Galit na itinaas ni Angelica ang kanyang kamay. Isang hindi regular na kuryente ang kumislap sa kanyang palad. Nagalit na si ate. Huwag ka nang magalit. Kahit mas mataas pa ang level mo sa amin at mas maganda ang gamit mo. Wala rin yang silbi. Tingnan mo tong set na to. Hindi bababa sa 1 milyon ang ipinuhunan mo dito. No, ganyan ba kay aman ang mga streamer? Sabihin mo nga kay kuya kung sino ang nagsabi sa yung mag-top up ka ng ganyan karami. Magiging malumanay si kuya sa iyo mamaya. May napaka-pervert na ekspresyon na tanong ni Wang Xing. Bakit mo tinatanong yan? Hindi mo ba napapansin na kanina pa tong batang to nagtatanong tungkol sa lokasyon ni Paulo? Hula ko, may kinalaman din to kay Paulo. Sakto, asikasuhin natin to para bigyan ng leksyon si Paulo, sabi ni Duli. Agad na pinalibutan ng 3 si Angelica. Lalabanan ko kayo. Isang malakas na pagsabog ng kidlat ang lumabas mula sa kamay ni Angelica. At agad itong lumitaw sa harap ni Wang Xing. Ang kidlat na ito ay walang tigil na tumatalon-talon. Ngunit pa isa-isang nakaiwas sina Wang Xing. Kahit nasugatan sila ng bahagya, hindi ito gaanong malala.